Napatitig ulit siya kay Hestia. Ngunit sa sandaling ito, ay ipinagpatuloy nila ang pagkain. I want this to be secret. Na itong pagtira mo sa akin ay isa lang sekreto. Lalo pa at hindi natin hawak ang mga sasabihin ng ibang tao. I don't want any issues circulating about us. It's for our protection and also yours. MS Colonel. Yes po, boss. Ani ni Hestia. Naiintindihan ito ni Hestia, lalo pa at alam niya rin naman ang takbo ng isip ng mga empleyado sa kumpanya. Ayaw niya rin naman ma-issue sa kanyang boss na may iniibig ng iba. Malinaw, boss. Iniisip ko kung ipapahiram ko ang isang sasakyan ko sa'yo para may magamit ka papasok. Ngunit naisip ko na baka mas masabi ang iba lalo pa at kilala nila halos lahat ng sasakyan ko. Kaya naisipan ko na mag-stick na lamang sa setup na sasabay ka sa akin. Pero boss, paano po kaya kung may makakita sa atin na magkasama? Hindi po sila magtataka lalo pa. At kasama mo ako sa sasakyan. Ang hirap talaga ng maraming marit sa paligid. Kailangan talaga na sila ang mag-adjust. No, pwede naman natin itanggi. Sabihin ko na, pick you up somewhere habang papasok. And you are my secretary, so I'll think hindi naman na magkakaroon ng mali siya sa iba. Huwag lang nilang malaman na magkasama tayo sa bahay. Ngumiti si Hestia, wala naman talaga mali siya. Sakin boss. Tila labas sa ilong na sabi nito bago nagsalita ulit. Basta wala rin mali siya sa'yo boss. Ha? Oo naman, walang mali siya MS Coronel. As if naman na magkakamali siya si Boss Raven. Sa akin. Bading nga siya, di ba? I'm sure mas mandidiri iyon dahil may babae siyang kasamsa bahay niya. Ani ni Hestia kay Danica habang kausap ito sa telepono. Maaga kasi na nambulabog ito sa kanya nang malaman na dito siya tumutuloy sa bahay nito at as usual iba ang naging reaksyon nito. Sa kanya walang mali siya. Pero sa'yo ba? Diyos ko po. Anya panatila na mula ang pisngi. Naiintindihan naman niya na bading ito. Ngunit sa bait talaga at tikas ng boss niya ay hindi niya minsan mapigilan na kiligin. Alam kong walang mali siya, pero normal naman siguro na kiligin sa kanya kahit ha. Alam kong dading siya. Parang hindi naman normal kiligin sa bading. Depende na lang kung may nararamdaman ka talaga. Na pag nanasa dyan sa boss imo kaya ganyan kay Asar. Ni Danica kaya napalabi si Hestia. Grabe naman sa pagnanasa. Hindi naman ako malibog para namang hayok ako kay boss. Haha. Aaminin ko hindi pa rin ako makapaniwala na bading siya. Lalo pa at pamintang buo talaga siya umasta. Tahimik, matikas, guwapo, hinding-hindi. Nangangalingasaw ang paging binabay niya. Kaya naman minsan ay nakakalimtan no na may kasintahan siya at kinikilig ako sa kanya. Asus. Di inamin mo na? Bakit hindi mo ahasin? Hi. Napatingin siya sa kisam. Grabe naman. Hindi naman ako mga agaw. At hinding-hindi ko magagawa ang bagay na iyon kahit pa sobrang gusto ko siya. So inamin mo na sobrang gusto mo siya. Natawa si Hestia. Hoy, hindi naman. Kasi nga, alam ko na bading siya. At sure ako na hindi ako bet noon kahit pa nawala siyang jowa ngayon, napahinto siya at napangiti. Siguro ngayon, doon na lang ako friend zone. Gusto ko maging close kami, maging magkaibigan. Gusto maging klase ng tao na alam niyang malalapitan niya at makakaintindi sa kanya. Gusto ko iparamdam sa kanya na hindi lang ako mabuting empleyado, kundi mabuting kaibigan na malalapitan niya. At alam niyang ligtas ang kanyang sikreto sa akin. Kaya ang
Susunod ko na i-workout ay yung friendship namin. Para naman may best friend na ako bukod sa Leo. Ay iwan ko sa'yo. Good luck na lang lalo pa at daig pa ni Miss Minchin iyang boss mo sa kasungitan. Napailing si Hestia. Hindi, mabait si boss. Tahimik lang talaga. Depensa niya at naalala si Reven. Nakasama niya sa bahay. Matapos nilang mag-usap ni Danica ay nag-ayos na siya. Dahil maaga siyang nagising ay maaga rin siyang nakapagbihis. Nakarinig siya ng katok sa may pinto at sunod. Narinig ang boses ni Raven. Hestia, are you awake already? Maaga tayo. Pupunta sa. Binuksan niya ang pinto kaya napahinto ito sa pagsasalita. Malapad ang ngiti niya na hinarap ang kanyang boss. Good morning, boss. Napatingin ito sa kanya simula ulo hanggang paa. Tapos pabalik sa mukha niya. Ready ka na? Ang aga mo ah. Akala ko tulog ka. Pa. Siyempre, nakakahiya kung magpapatanghali ako. Sa bahay na hindi naman akin. Siyempre, boss. Maayos po tulog ko sa ka. Nakakahiya naman po na ikaw po ang mauna sa akin. Magising, dila niya habang nanatili ang masayang ngiti sa kanyang labi. Umangutango si Reven, okay, magre-ready na. Pala ako. Opo, boss. Tumalikod si Reven sa kanya at bumalik sa direksyon kung saan ang kwarto nito. Tinignan ni Hestia ang likuran nito habang patuloy na naglalakad si Reven. Sa suot kas ni Boss Reven ay kita ang magandang braso nito pati na rin ang natambok na pang-up-zero nito. Wala pa doon ang wake up like this ba? Itsura nito. Maputi ang maganda ang kutis habang ang buhok nito ay bahagya pang magulodulot ng pagtulog. Napalabi si Hestia habang hindi inaalis ang tingin sa likuran ng kanyang boss. Ang masyo talaga. Bumaba si Hestia sa ibaba. Pinakain ang pusa at ahas ni Raven pagkatapos ay inilagay na sa isang bag ang mga baon nila. Kilala niya ang kanyang boss na hindi kumakain ng almusal sa bahay maliban na lang kung may limit ang iba. Nagluto siya ng baon nila lalo pa at sigurado siyang hindi ito kakain. Inilagay niya ang mga baon nila sa isang bag para naman ay nagmay makain sila mamaya. Pagdating sa opisina, halos 1 oras din siya sa baba hanggang sa bumaba ang kanyang boss. Ngayon ay mling. Nakaayos at gwapong-gwapo ito na papasok sa kanila kumpanya. Let's go. Binuksan ni Hestia ang sasakyan at tumabi sa harap. Hindi pa man nakakaalis ay ibinigay na siya ang baon nitong pagkain. Ano to? Tanong ni Raven. Baon, mo po boss. Napatingin si Raven sa ibinigay ni Hestia na lunch box. Bakit ako may ganyan? Nag-alala ka pa. Sus. Boss. Maliit na bagay. Kainin mo yan. Mamaya ha. Hindi puro kape ka lagi sa umaga. Bilin. Panito sa kanyang boss. Hindi sumagot si Raven. Bagkus ay itinago lang ang pagkain na ginawa ni Hestia. Hindi maalis ang ngiti niya sa kanyang labi, ngunit hindi niya ito pinahalata sa dalaga. Si Hestia naman ay nanahimik lang sa tabi. Hanggang sa pinaandar na ni Raven ang sasakyan. Sabay silang dumating sa kumpanya, ngunit dahil maaga nga ay wala naman masyadong marit sa paligid. May ilan lalo pa yung mga nasa lobby pero wala si Sandra sa paligid. Sa tingin niya rin wala naman makakahalata, lalo pa at siya ang sekretary ng kanyang boss. Hindi lang niya alam sa susunod. Umakyat sila sa opisina. At dahil maaga pa ay may oras pa silang mag-breakfast bago magsimula ang unang meeting ni Raven. At matapos na ibigay Hestia ang kape na pinatimpla ni Raven. At maiwan si Raven sa kanyang opisina ay binuksan niya ang
Baunan na ibinigay ni Hestia. Nakita niya na 3 spamdesal pala ang inihanda nito para sa kanya. Muli siyang napangiti at kumuha ng isa upang tikman iyon. Not bad. Anya pa bago kumuha pa ng isa ng maubos hiyaang nang nakuha niya. Yes, sir. I'll already sent you the reports for your meeting with the Chus. Yes, sir. Nabigay ko na rin po ang mga documents sa secretary niya. Sabi ni Hestia habang kausap ang kanyang boss sa telepono. Nasa meeting ito. Ngayon sa kabilang building habang siya ay tinatapos ang ilan sa mga documents na nag-anniversary na sa lamesa niya dahil hindi pa rin kinukuha ng bruha na si Sandra. Can you send me the draft from our previous meeting? Tanong ni Raven sa kanya. Tumango si Hestia at lumabas sa elevator. Yes, boss. I'll send it right away po once nasa office na ako. Bumaba lang po ako saglit sa ITFA. Para po ibigay yung mga documents na hindi pa rin po napipipick up ni Amas Villard, sagot niya. At nag-okay naman ito. Nang matapos ang tawag from Boss Raven, ay ibinulsa niya ang kanyang cellphone at naglakad na papuntang HO office. Pagkapasok niya roon ay walang tao maliban kay Sandra. Mukha itong lawin na agad matalas ang tingin sa kanya at kulang na lang ay mag-transform ito at tubuan ng malaking tuka at mga paanong ibon na may matatalim na kuko. Ganoon pa man ay tuluyan siyang pumasok sa loob. Excuse me. Aniya at lumapit. Oh, Amas Colonel. What brings you here? Tanong nito habang nakangiting aso pa sa kanya. Ihahatid ko lang itong mga documents na nasa table ko. Aniya at ibinaba ang ilang folder sa mesa. Tumawag na kasi ako sa HR last week. Panakunin na to kaso walang kumuha kaya. Dinala ko na. Pagmamalasakit niya pa lalo pa alam niya na hindi naman niya trabaho na maghatid ng mga documents. Iniisip niya lang din ay baka mawala ito at siya pa ang masisi ni Sandra. Oh? Really? Tinignan ni Sandra ang mga documents. Hindi ko alam na for pick up na pala. Akala ko kasi ay tatagal pa yan bago mapirmahan. Sabi pa ni Sandra sa kanya. Tipid nang umiti si Hestia at ipinaghiwalay ang mga documents. Actually, 3 lang yung natira. The rest sabi ni boss ipa-review mo muna raw sa budget team at sa accounting. Nanlaki ang mata nito at binuklat ang mga folder. Ang tangging naaprobahan lamang ay ang salary increase ng 3 empleyado na maayos ang records. Ang ilan kasi ay 4 personal budget ng ilan sa mga executives. Travel budget, housing budget, car budget, personal budget. At hindi naman ganoon. Kababa ang mga numero na nakasulat doon. Double what? Bakit hindi niya pinirmahan? Tanong ni Sandra lalo pa at isa kasi ang pangalan niya ang nasa dokumento na nanghihingi ng malaking annual travel budget na kukunin sa kumpanya. Galit itong tumingin kay Hestia na para bang ito ang may kasalanan kung bakit hindi pinirmahan. Anong sabi ni Sir Raven? Bakit? Hindi niya raw pinirmahan? I'm sure may valid reason siya, di ba? Parang kasalanan ko pa ngayon. May valid reason siya, siya may-ari ng kumpanya kaya. Pwede niyang hindi pirmahan yon, di ba? Ang sabi lang ni boss sa akin. Hindi raw napapanahon ang budget na hinihingi niyo. Marami pa raw na importanteng budgetan sa kumpanya na importante talaga. Kaya raw if may violent reactions daw ay idaan sa budget team with signature ng budget manager and accounting din sila raw ang susulat sa chairman for signature. What?
Tila hindi makapaniwalang sabi. Nito na halata talagang nainis. Bakit ba kung makareact itong si Sandra? Ay akala mo siya ang may-ari ng kumpanya. Siguro kaya gusto niyang akitin si boss. Buti na. Lang talaga bakla si boss. Leon ang sabi niya. So if wala ka ng concern, I need to go na dahil may iniutos si boss sa akin. Aniya at akmang aalis na nang. Hawakan ni Sandra ang pulsuhan niya at muli siyang pinaharap. Umamin ka nga. Binulungan mo si boss. Kaya hindi niya pinirmahan, no? Nakung. Ano-ano ang pang-aakit na ginawa mo sa kanya para naman makontrol mo siya. Tila nagpanting ang tainga ni Hestia at binawi ang kanyang kamay. Pwede ba? Sandra, wala akong alam sa mga ibinibintang mo sa akin lalo pa at hindi ako marumi. Magtrabaho sa kumpanya. Elsa pa hindi ko. Kailangan akitin si boss para magdesisyon sa bagay na yan lalo pa at may sarili siyang isip. Para magdesisyon. At isa pa, siya ang may-ari ng kumpanya. Kahit pa naman na sekretary niya. Ako at makita ko ang proposal sa hinihingi. Yung budget ay hindi ko iyan pipirmahan eh. Kaya kung may reklamo ka,